ganda ang imahe ng mga Pilipino. Sa bansang Cambodia, marami po tayong mga kababayan doon na nagpapakabayani. Magandang gabi at isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po si Maari Kaimo. At ako naman po si Karen Davila. Samahan niyo po kami sa aming Christmas Special. Sa isang kakaibang paglalakbay sa kaharian ng Cambodia. Sabi ko sa puso ko noon, kung hindi naman nagawa yung ng mga tao noon sa amin, yung mga bagay na yan parang i-comfort naman kami o para bigyan naman kami ng ganong buhay. Pero sa amin ngayon, hindi na namin magawa yun. Gawin na namin sa ibang tao. They don't last. They usually come here as they know it's a last stage. ខ្ញុំនឹងឡើងដំកើងនាមត្រង់ខូចជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងលើកដំកើងនាមត្រង់ខូចជាងអ្វីទាំងអស់ This program Nakita namin sa television yung mga nangyari dito sa Cambodia. At yun ang time na we started na we pray for Cambodia that someday even what happening here in Cambodia, but we know that the Lord will give us a way, will open the way for us to come here. Walang gaanong mga pupunta ditong tao. Kahit na siguro misyonaryo, ay maraming pag-iisip ang gagawin bago pumunta dito. Kaya ang nangyari, nung nakita ko to, ito na nga ang lugar. Dahil kung walang gaanong pupunta, ito na ako, Lord. Ako ang pupunta dito. Pangarap ko noon pa man na makarating ng Cambodia. Bata pa ako, marami na akong nabasang mga kwentong nakakatakot tungkol sa gera rito. Mga kwento tungkol sa killing fields. Ang Cambodia ngayon ang siyang bunga ng mahigit sa 3 dekada ng gulo. Yung Cambodia sa unang tingin pa lang parang isang probinsya lang siya sa Pilipinas. Aalamin natin kung bakit ba nililisan at iniiwan ng ilang Pilipino ang Pilipinas para pumunta at magtrabaho sa lugar na ganito. 1960s nagsimula ang bangungot ng mga Khmer nang madamay sila sa gera ng kanilang kapitbahay, ang North Vietnam at ang superpower na Amerika. Sinundan ng papalit-palit na liderato at kudeta, palaging panandalian lang ang kapayapaan. Dati, sari-sari mga baril makikita mo rito, AK-47, M16, mga pistol. Pero ngayon, bawal na magdala ng baril ang kahit sino, pero yung mga pulis. Pero ang sabi nila, ang mga Cambodian may baril pa rin sa bahay, o may baril, nakasukpit sa loob ng t-shirt. May kasabihan ditong mura ang buhay sa Cambodia.
kaya't year-round ang gun ban dito. Motorsiklo at bisikleta ang pangunahing transportasyon. Sa lungsod ng Phnom Penh, nagkalat ang muka ng kahirapan, kung kaya't mahirap intindihin kung bakit may mga Pilipinong pinili manirahan at manilbihan rito. Hindi mo maunawaan ng Cambodian kung ang titignan mo lamang talaga yung sarili nila dahil talagang kulang sila sa maraming kaalaman. Pero kung makikita mo kung ano ang naiso ng Diyos, kung ano yung mga pinagdaanan nila, kung anong kahirapan meron, ay matatakpan lahat yun. Hindi yun ang magiging focus mo na makita sa kanila. Kundi ang isang bagay lang makikita mo sa kanila, wala silang Diyos na kilala. Sina Pastor Jojo at Nena Miraflor ay mga Kristiyanong misyonaryo na 3 taon nang naninirahan sa Cambodia. Ayon sa mag-asawa, tinawag sila ng Panginoon na manilbihan sa bayang ito. Ang faith, hindi lang religion. Merong faith na talagang meron kang gagawin na talagang mahirap ipaliwanag. Mahirap at delikado ang trabaho ng mag-asawa. Sa bansang ang pangunahing reliyon ay Budismo, pinalalaganap nila ang pagmamahal ni Kristo. Walang hiya-hiya para kay Pastor Jojo, kung saan-saan at kung kani-kanino nilalapitan niya upang ipaliwanag ang ginawa ni Kristo. Nagtayo ng Bible School si Pastor Jojo at mahigit sa 30 ang kanyang estudyante. Kamakailan lang ang Gospel of John ay tinranslate nila sa Khmer. Isa sa mga na-convert niya ay ang Buddhist monk na si Manaroth. ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅព្រះវិហារចាប់តាំងថ្ងៃនេះមកគឺក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែនឹកថាចង់ទៅព្រះវិហារជានិច្ច Himala na lang umano at kinabukasan may nagbigay sa kanila ng $50 at isang kabang bigas. Dito'y walang mall o McDo. Ang palengking ito ang pinakamalaki ng pamilihan sa Phnom Penh. Ito po ang Satamay o Central Market. Ito na yung kumbaga kalagitnaan ng syudad ng Phnom Penh. Pero pag titignan mo, parang Quiapo eh. Parang Pilipinas talaga eh. May mga stores din yan at higit sa lahat, kailangan mong tumawad. Ganon. Magkano daw ang kailangan itawan? Depende, pero sabi nila minsan 50% eh. How much? How much? How much? Kumakain ka ba niyan? Di pa, pero Good luck sa'yo, Ed. How eat? How do you eat? Take off head? Aray. Or swallow. Pilipinas, ito po ang mga kuliglig sa Cambodia. Maghanda na. Sarap. Lutong. May lutong. Chicharon. Ano na yan? Alam mo, ipis? Okay na sa akin yung Ipis? Are you serious? Ang sige ikaw na. Yan. Ang crunchy ah. Hindi kailangan ng sopa. Konti lang kasi na. Makungat ka. Makunat? Kunti pang prito siguro. Akin yung other side. Sige, hati tayo. Hati tayo. Ayan. Mukhang mas masaya sa'yo ah. Nakakatakot po siya. Oh. Pwede tikman yung kuliglig. Ngunit sinanay na ng mag-asawa ang kanilang mga tiyan. Ang pinakamalaki nilang problema ay wala gaanong pagpipili ang mga paaralan para sa kanilang anak. Sa ngayon, Nangihirapan ako talaga na magturo sa kanya dahil una, walang motivation ng bata. Dahil ako lang ang kasama niya lagi. homeschool siya. So, yun, doon ako nahihirapan. Nai-miss ko sa Pilipinas na yung mga kaibigan ko na sama na gano'n po. Kung ang inaatupag ng ibang bata ay laro, ngayon pa lang ay nararanasan na ni John Mark ang buhay misyonaryo. Ngunit di lang sa syudad ng Cambodia may mga Pilipinong misyonaryo. Sa probinsya ng Kampong Thom, piniling manilbihan ng mag-asawang Kanha at ng ilan pang Pilipino. Mahirap sa Kampong Thom. Bukod sa ito, ang probinsya na pinanggalingan ng diktador na si Pol Pot, ito rin ang mga may pinakamaraming landmine sa Cambodia. Sa probinsyang ito, kilalang-kilala ang bahay ng mga Pilipinong misyonaryo. Dito'y itinuturo ang Ingles sa pamamaraan ng Biblia.
Sa loob ng mga susunod na araw, ito ang aming magiging tahanan ni Ed, kasama ang 6 nating kababayan. Lumaki sa bahay ampunan ang mag-asawang Kanha, karanasang nakatulong umano sa kanilang pagiging misyonaryo. We know how it feels kung walang laman yung sikmura mo. We know kung paano, anong damdamin mo pag may problema ka na wala kang parents sa tabi mo, wala kang pamilya. At alam namin kung gaano kahirap na gusto mong kumain, wala kang kakainin. Sinanay nila ang kanilang sarili sa kakarampot lang. Sinanay na rin nila na uminom at maligo ng tubig na halos kulay putik na. Kaya't muntika nang mamatay si Jonalyn sa malaria noon. Kung talagang kunin ako ng Panginoon, I am ready enough kasi I have, natapakan ko na ang lutang para sa akin. Maybe it's the call that, you know, no matter how hard the work is, if it's really the will of God for you, God will find a way and everything will just be so easy. Lalo pang lumala ang kanilang kalagayan pagkatapos ng bagyo at binaha ang kanilang lugar. Namatay ang kanilang gulayan. Sumama kami sa mission work ni Pastor Ernie sa tinatawag na bayan ng mga byuda. Pinagpapatay ni Pol Pot ang mga asawa ng mga taga rito kung kaya't puros babae ang nasa bayang ito. Ilang buwan nang binibisita ni Pastor Ernie ang lugar na ito upang tulungan ang mga byuda na maghilom ang sugat na dulot ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. First ako dito, medyo na-homesick wala ako. Nag-iiyak ako. But and another thing is, if being with the people, it's on the language barrier. Walang pinagkakakitaan ng mga byuda, halos walang makain. Ang mga anak nila ay hindi nakakapag-aral. Namigay ng tinapay si Pastor Ernie nung araw na yon. Ngunit imbis na kainin, inuwi pa ng iba para sa kanilang anak. Ang inaatupag naman ni Amera ay ang pagtuturo sa mga bata. Para sundin ang Panginoon, hiniwalayan pa ni Amera maging ang boyfriend niya. Maybe we're not the hero in the sight of Filipinos or in other people, but we know that we've given up everything not to please people but to please God. Sa ngayon, may 15 villages na OPOM ang naabot ng mag-asawang Kanha sa probinsya ng Kampong Tom. At nangangarap sila't inaasahan na susunod ay ang village ni Pol Pot. Mataas man ang tubig sa kalapit na bayan, sinuyod namin ito para hanapin ang kapatid ng yumaong diktador. Sa ilog na ito, dito din sila kumukuha ng tubig pang inom, pang luto ng pagkain, dito rin sila nagdudumi, dito rin sila naliligo at naglalaba. Ang dumi. Oo nga, ang dumi, pero there's an effort made that mapakilala sa ilan na madumi, pero ganyan kasi tradisyon nila eh. Karamihan sa kanila ay nakatira sa boathouse. Dito na sila naliligo at naglalaba at kung ano-ano pa. Grabe, ito yung epekto ng ng baha. Diba? Dito kami. Mas mahirap ang trabaho ng misyonaryo. Binagyuman ang lugar na ito, wala pa itong natatanggap na tulong mula sa mga otoridad. Inoobserbahan ni Jonalyn ilang oras na paglalakad, inabot na kami ng gabi. Hindi na po biro itong ginagawa namin ni Ed. May isa't kalahating oras na kaming naglalakad sa tubig baha. 500 meters lang daw. Pero meron ding malaking kalituhan kung nasaan nakatira yung kapatid ni Pol Pot dahil mukhang takot yung ibang tao na tanungin o malaman kung saan nakatira yung kapatid ng dating diktador. Kung ikukumpara sa mga kamag-anak ng diktador sa Pilipinas, iisipin mong nakatira sa mansyon ang mga kapatid ng dating diktador. Ngunit hindi ang kamag-anak ni Pol Pot. សូមណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាเนี่ยចេះនឹកហើយគាត់មានកំហុសយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរ Karumal-dumal មានអាណិតអាសូរប៉ុន្តែថាគាត់ធ្វើខុសនៅតែខុសយ៉ាងគាត់មានអាណិតប៉ុន្តែថាគាត់ខុសនៅតែខុស mapabundok, palayan, baha, susuyuri ng mga misyonaryo para lang maihatid ang salita ng Diyos.
No, you have to give up your profession, you have to give up your dreams, your hopes, tapos yung the thought of wanting to help your family, you have to leave them all and just go where God is calling you. Yung dating tinatawag na Khmer Empire. Noong unang panahon, sakop na itong Khmer Empire, yung Vietnam, Laos, Cambodia. Ang lawak niyan. Pero kung titingnan mo na lang ngayon, ang natitira na lang, isang napakahabang bangungot. 10 milyong landmine at isang baliw na pumatay ng 2 milyon sa kanyang mga kababayan. Mas kilala natin ang Cambodia dahil sa pelikulang Killing Fields. Pero sa kabila nito, hindi pa rin natin maral naintindihan ang lupa ng mga Khmer. Napakayaman ng kultura dito. Hindi pa nadidiskubre ang Amerika, napakalaki ng mga templong nagawa ng mga Khmer. Nauna na ang sibilisasyon dito. Pero gaya natin, bahagi rin ng kanilang kasaysayan ng kolonyalismo. Nasakop sila ng mga Pranses, ang tawag nga French Indochina, ang romantikong Paris of the Far East. Subalit ang pinakamabigat at pinakamadugong bakas ay iniwan, hindi ng banyaga, kundi ng sariling kababayan. Masama ang daan papuntang Chong Ek, 15 kilometro lamang ang layo mula sa Phnom Penh. Hindi uso dito ang aspalto. Sa katunayan, may mga panahong kailangan pang umangkas sa motor para marating ito. Ang nangyari dito, kamakailan na bumaha dito sa Cambodia. So nasira yung mga daan nila, tapos yung lugar na the Killing Fields kung saan pinatay yung maraming mga Cambodians noong panahon ni Pol Pot. Eh yun dapat ang pupuntahan natin, ang layo at hindi nga makadaan ang sasakyan. Pero kung gusto mo talaga maintindihan ang kasaysayan ng Cambodia, kailangan talagang dumalaw dito. Ang Chong Ek ay mas kilala sa tawag na Killing Fields. Dito sa mausoleum ito, patong-patong ang libo-libo mga bungo. Lahat ng mga biktima ng rehimen ni Salot Sar, mas kilala naman sa pangalang Pol Pot. Ang estimate nila, 1 to 2 million Cambodians were killed during Pol Pot's reign from 1975 to 78 or 79. In a span of only 3 years, halos 2 milyon ang That's 20% of the population, ha? Ang bawat isang bungo ay babakat at mumulto sa iyong isipan. Kahit pagtalikod mo, wari nakatitig pa silang lahat sa iyo. Mga matang hindi na makakita, mga ngiwing hindi na mabubura. Alam mo, nakaano pa siya, naka-divide. Ito 15 to 20 lalaki, ito 40 years old. Grabe. Alam mo ang kwento nila, para daw makatipid sa bala, karamihan sa kanila binundog, tinalo ng shovel, tsaka axe. O kaya pinatuta hanggang mamatay. Sa likod ng mausoleo, naroon pa mga hukay kung saan tinambak ang mga patay. May pastulan na lamang ng mga baka ang lugar, walang maglakas loob na taniman, ang lupang pinayaman ng dugo. Bagamat kapitbahay ng Pilipinas ang bansang Cambodia, marami sa atin ay walang kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng bansang ito. Siguro limitado lang ito sa pelikulang The Killing Fields. Pero yun naman talaga yung laman ng kanilang kasaysayan, kung saan mahigit sa 2 milyong Cambodians ang namatay. Pero hanggang ngayon ramdam pa rin nila yung kirot dahil napakalalim ng mga sugat na nagawa nung panahon ni Pol Pot. Sabi nga nila 51% na mga tao dito sa Cambodia ngayon below 18. Ano nangyari doon sa isang henerasyon na ngayon ay nawawala, yung middle-aged. Namatay sila panahon ni Pol Pot. Kung tutuusin, umiiwas sana ang Cambodia sa pagdanak ng dugo.
Noong Vietnam War, nagdeklara ng neutrality ang Cambodia, pero hindi ito pinayagan ng kasaysayan. Malakas ang Khmer Rouge o ang mga komunistang Cambodian sa pamumuno ni Pol Pot. Pero sinubukang burahin ni Pol Pot ang kasaysayan ng Cambodia nang maagaw niya kapangyarihan noong 1975. Year Zero ang tawag ni Pol Pot dito. Panibagong pagsimula ng isang kulturang purong Khmer sa lupang tinawag ng Kampuchea. Inubos si Pol Pot ang lahat ng tao sa syudad, dinala sa gubat at bukid at doon nagtrabaho. Ang mga intelektual at kahit ang mga mukha lamang intelektual ay pinahirapan at pinatay. Napakaigpit ng pagkakayakap ng mga Khmer sa kanilang madugong nakaraan. Para bang panaghinip na ayaw nilang matandaan, pero natatakot silang makalimutan. Mapapansin mo ito sa mga museo na kanilang pinahahalagahan, gaya ng Tuol Sleng Museum sa Phnom Penh, ang pinakakilalang torture chamber sa Cambodia. Dating guro si Pol Pot, dating guro din ang namahala sa torture chamber na ito. Mapapansin mo sa kanilang pamamaraan ng pagpapatay. Organisado, walang emosyon. Pansin mo nga sa nakapaskil na regulasyon sa dating compound. Bawal umiyak at tumaray habang kinukuryente at binubugbog. Ang mga selda kung saan tinorture ang mga Cambodian ay narito pa rin, kasama ang mga kama, kadena at instrumentong panakit. Pero higit sa lahat, nariyan pa ang mga litrato ng mga biktima. Libo-libo rin sila, nakatitig sa malamig na lente ng kamera. Tila kakaiba talaga ang kasakiman sa rehimen ni Pol Pot. Pinapakita ng museo na ito na bago sila tinorture at pinatay, kinunan pa sila ng litrato para bang magsilbing pruweba. Parang naging siyensya ng baliw ang proyekto ni Pol Pot. Sari-saring instrumento ng karahasan ang inimbento at ginamit, at iba't ibang kahayupan ang natuklasan. Ang mga sanggol ay binato sa ere at tinuhog ng bayoneta. Ang ilang bata ay hinampas sa puno para madurog ang ulo. Sa isang kwarto ng Tuol Sleng, isang malagim na paalala, isang mapa ng Cambodia na gawa sa bungo ng tao. Kahit ang kapatid ni Pol Pot na si Salot Keb, hindi mapaliwanag kung anong nangyari sa kanyang kapatid. Maganda ito. Huwag ito rin. Tayo singay ko naman. Apat na taon ang pagdurusa ng Cambodia sa ilalim ni Pol Pot. Nagwakas noong 1979, nilusob ang Cambodia ng Vietnam. Matapos noon, panibagong bangungot na naman. Sa 10 taong giyera ng Khmer Rouge at ng bagong gobyerno ng Cambodia, 10 milyong landmine ang binaon. Ngayon, ang Cambodia ay isa sa mga may pinakamaraming landmine sa mundo. Sa bawat isang Cambodian, may isang landmine na hindi pa natatagpuan. Kaya't sabi nga nila, ang Cambodia ngayon ay bayan ng mga lumpo. Sari-sari siyang pampasabog, sari-sari siyang mga mina, sari-sari explosives galing sa sari-sari mga bansa. Ito improvised rocket mula sa Vietnam. Vietnamese. Ito mula sa Amerikano. Ito isang Russian anti-personnel mine. Para to specifically sa mga tao, hindi para sa vehicles. Pag pinapaka mo to, boom. One-legged ka na lang. Vietnamese na anti-personnel mine na gawa sa plastic. Madaling salita, mahirap mahanap ng metal detector. At itong pinakamatindi. Lalo sa tangke. Pag matapaka mo to, hindi ka mahanap. Ang Mines Advisory Group ay isa sa maraming demining organizations na nag-ooperate ngayon sa Cambodia. Walang trabaho ang mga membro nito, kundi hanapin ng mga iniiwasan ng iba. What is the most dangerous thing about looking for landmines? The unknown fact. The fact that you don't know exactly where the mine is. Therefore, you are searching for something that is hazardous to your health. Mahal ang gamit at kailangan kompleto ka sa safety gear. May bomb-proof vest, helmet at mahabang kasal. Ang pinaghihinalaang minefield na ginagawa mo ng off-limit sa ibang tao. Susuyuri ng mine detector at saka bubungkalin ng kutsilyo bawat metro. Bukod sa peligrong kinakaharap na trabaho ng mga deminers, kinakailangan pasensyoso sila. Mabusising trabaho ito. Sa isang araw, ang nakukover lang nila na land area ay 25 to 35 square meters. This is the surest way. There are other methods that have been developed, but the only one that produces 100% clearance, or as close as you can get to 100% within the limitations of the type of detector you're using, is hand clearance.
It is depend on the ground, because the land. Some land is we cannot separate because some land is a lot of fermentation, and some land is found the sound. Si Ling Liek ay economics graduate. Ngayon naman ay provincial manager na ng MAG. Kanya, baliwala pa siyempre ang aralan niya, basta't nagkalat pa ang mga mina sa kanyang bayan. Sa bagal ng trabaho, aabutin ng hanggang 20 taon bago maubos ang mga mina sa Cambodia. At yan ay kung wala maglalagay ng panibago. Karen, papansin mo siguro, itong minefield na ito, katabi lang ng isang pagoda o templo. Siguro parang ganito yung problema sa Cambodia. Naghalo yung lugar kung saan ang gera at kung saan ang mga tao, mga sibilyan. Totoo yan. At alam mo nga, Ed, ang mahirap dito ngayon, ang talagang apektado sa gera na to ay yung mga tao ngayon. Sila yung may marka, yung karahasan ng gera. Si Teng Son ay dating sundalo ng Cambodian Army. Siya mismo ang nagtanim ng mina. Nagbago ang kanyang buhay nang siya mismo ay masabugan nito. បញ្ហាដែលខ្ញុំចូលទៅដោះស្រាយពីបញ្ហាអង្គការមេឃនេះដោយសាររូបខ្ញុំពិការហើយដឹងរកទីទាល់រលួយកាក់ទៅធ្វើមុខរបរអីអត់បាន The most fulfilling thing is being able to give land back to the community. Pero iba ang kaligayahang nararamdaman ng mga Pilipinong misyonaryo na nagkakawang gawa sa Cambodia. Kasi dito palagi na lang kamer. Kayo, dito yung mga Pilipino, sarap ang Tagalog. Si Father Totet Banayral, isang Jesuita galing sa magulong probinsya ng Lanao del Sur. Ayaw ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, wag ka pumunta doon. Marami yatang landmines doon. Baka kung mapaano ka. Para daw doon sa isang... Sa 5 taon niya sa Cambodia, nalaman niyang may ibang paraan para tanggapin ng mga Cambodian ang salita ng Diyos. Ang mas mahalaga sa kanila na malaman nila pagkatapos ng kanilang paghihirap, pagkatapos ng lahat ng torture and barbarity dun sa giyera, malaman nila na may mga tao nagmamahal sa kanila. Sa Jesuit compound, ilang kilometrong layo sa Phnom Penh, ilang mga biktima ng landmines ay binibigyan ng panibagong buhay. May tahian, may hand weaving, at may wood carving. Lahat para sa mga sinabing palad na mabawasan ng paa o kamay dahil sa mga mina. Isa na rito si Song On, dating colonel sa Cambodian Army. Nooy inuutos niya ang pagtatanim ng mga mina, pero matapos maputol ang kanyang 2 paa sa isang mina, nagbago ang buhay niya. Ngayon, siya ang nagtuturo ng wood carving dito sa Jesuit compound. Siyang sinasabi niya na malalim yung kanyang regret tungkol dun sa mina kasi dati sabi niya nung sundalo pa parang walang pakikialam sa mga mangyayari sa buhay. Kaya lang sabi niya nung nagkaroon na siya ng aksidente tapos napasok siya dito sa center natin. Nakita niya ang dami-dami ng mga biktima din ng mina. Parang sabi niya hindi maganda yung nangyari. Gaano kahirap maging misyonaryo? Ikaw, experience mo. Ito. Mahirap, na mapait, na masakit, na matamis. Sa kabila ng panganib na dala ng pagsapit ng dilim sa Cambodia, tila dumarami ang tao sa mga kalsada. At kapansin-pansin na marami sa mga ito ay mga babae. Nakatayo lang sa kanto-kanto, hindi sila namamasyal. Ito yung Sihanouk Boulevard sa Cambodia, parang Makati Avenue natin sa Maynila. Sa atin, di ba, 2:00 ng umaga, doon tayo nakakakita yung mga nakatayong babae sa dilim. Dito naman, 7:00 ng gabi pa lamang, meron na ditong nagbebenta ng aliw. Kadalasan katabi pa ang pulis. Alam niyo po, minsan dito, 11 years old pa lang, nagsisimula na ang mga babae na ibenta ang kanilang mga sarili. Kung kaya't napakataas ng bilang dito ng mga babaeng may age. Ba, cuma ai. Semua saya ini cuma ai. Lat. Semua lat.
Sa hirap ng buhay dito, laganap ang magbabalik ang problema ng AIDS at prostitusyon sa Cambodia. Ang Cambodia ay isa sa mga bansang may pinakamaraming AIDS victims. Mura ang babae rito, pero kasama sa package ay isang virus na hindi nagagaling. Dagdag pa rin ang mga pamahiin gaya ng paniniwalang gagaling ang may AIDS kung makapagtalik sa isang birhen. Ang bansang ito, 12 milyon lang ang populasyon. 10% nila ay may AIDS. At talagang magugulat ka sa dami nito, mahigit 1 milyon meron. Hindi ako naniniwalang niloob ng Diyos na ang mga ito ay ganun lang ang kainatnan nila. I think they said 10 among women, out of 7 women, there will be 5 of them have AIDS. Si Sister Vita ay miyembro ng Missionaries of Charity, ang kongregasyon ni Mother Teresa. Siya ang kaisa-isang Pilipinang madre sa AIDS Hospital ng Missionaries of Charity. Hindi siya doktor, hindi siya Cambodian, pero inaalagaan niya ang mga Cambodian na namamatay na sa AIDS. Alam ni Sister Vita na walang matitirang buhay sa kwartong ito, pero binubuhos pa rin niya ang kanyang lakas sa kanila. They don't last long, no? They usually come here as they know it's a last stage. This place is for the dying. Hindi lahat ng may AIDS dito ay tinatawag nating kalapating mababa ang lipad. Ang sanggol na ito ay isang HIV carrier na dahil ang kanyang ina ay AIDS victim. Ang pangalan niya ay Angelo. Here, let her I think she has no strength. Ang babae naman na ito ay nahawa lamang sa kanyang asawa, driver ng truck na marahil ay sumasawsaw sa kung saan saang lugar. Does she know how she got this? From the husband? And the husband, paano daw niya po nakuha? Playing. Playing. Sadyang matibay ang loob ni Sister Vita, gaya ni Father Totet, laki sa hirap, laki sa gulo. Taga Cotabato City si Sister Vita. Saan mas magulo? Dito sa Cambodia o sa Cotabato? Pag magulo ang puso mo, magulo din ang mundo kahit saan ka pupunta. Paghanapin mo ang buhay na matiwasay at walang gulo, ay huwag ka na lang maging misyonero. Kung nagpahari ka pa. Napakadelikado ng kanilang ginagawa. Nakikipagsapalaran sa mga may sakit na hindi nagagaling. Walang pera, walang tulong. Pero kung hindi si Sister Vita ang gagawa, sino pa? Ayon nga kay Sister, ingat na lang parati. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. We take precautions. Take precautions. First we take precautions. God says we take care of ourselves. Ay, ano po yun? Ang pasyenteng ito lumalabas ngayon ng dumi sa isang buto sa tiyan. Gaya ng marami dito, hindi na rin siya tatagal. According to the hospital that he came from, ang sabi nila is na nasa last stage na siya. Meaning terminal? Yes. So there's no way. So they send it here because they know this. We take care of the terminal cases. Does he know? No. He doesn't know. Pero kung tutuusin, milyon-milyong dolyar na ang binuhos sa Cambodia ng international community at ng mga NGO. Pero gaya ng Pilipinas, tumatagos lamang ang pera na parang tubig sa tela. Pagkatapos dumaan, wala ka na rin hinahawakan. Yung tungkol sa corruption, talagang kilang-kila. Dahil kasi kaya nga nagkaroon ng mga NGO, kaya naging recognized ang NGO, lagi nasusulputan yan pagka corrupt talaga yung country. Kaya makikita mo, mapakaraming butika sa paligid, kaya samantalang mahirap nga ang bansa. Kasi karaniwan sa mga donated medicines na natatanggap ng ibang NGO, ipinagbibili nila. Binibenta nila. Sa halos kahit saang drugstore binibenta ang mga gamot na dinonate sa mga ospital ng gobyerno, di umano'y binenta ang mga ito ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Ang dapat na libre lamang, kailangan mo kayong bilhin. Ano kun man? Kun man? Ano nga? Moy crop kun man? Moy crop. Muray piray kampitia. Piray kampitia. Ani ko try makukul ha? Tama. Piray ya? Piray kampitia. 200 reals ha? 200 reals? 2 piso sa atin ha? Per tablet na or Per tablet. Sabi ng may-ari ng drugstore na ito sa Kampong Tom, wala siyang alam sa nangyayari. Basta't binili niya, kaya't ibinebenta niya ngayon. She said she do not know. Hindi niya alam. Dahil bili naman siya ng bibinta niya. dapat prescription. Ang problema dito, bibilin mo na nga ang gamot na dapat libre, minsan ay peke pa.
Hindi mo alam kung ito yung ikagagaling o ikamamatay. Marami ang ganitong kaso dito sa Cambodia. Minsan mga fake yung mga gamot. Ibig sabihin na walang nakalagay na milligrams or pangalan lang ng gamot. Minsan mali pa yung spelling. Yung mga tao dito, araw-araw, bumibigat yung ano nila, problema. It means, yung problema na lumalaki araw-araw. Wala nang baba, wala nang pagbaba yung problema nila. Tumataas na lang ang tumataas. Kung bibilangin mo, iilan lamang silang Pilipinong misyonaryo sa Cambodia. Ano nga naman ang magagawa ng iilan na kulang sa suporta at kakayahan. Pero maraming pagbabago nagmumula na sa kanila. Kilala na ang sipag at bait ng mga Pilipino dito. Sa bayang tinamaan ng sandang taong Sigwa, sila ang may dala ng pagbabago sa Cambodia. Si Hien Vuti, 5 taon naging sundalo sa Khmer Rouge, nagsisi at nagbago ng buhay. Ngayon, interpreter siya ng mobile clinic na pinapaandar ng mga Pilipinong misyonaryo. I got very sad because normally they always asking me to arrest the people from the jail. I'm very sorry. I have no idea for myself. It is that it forced by the Khmer Rouge leader. I think the mission that the Lord wants us to be is to bear witness really. Not to preach, but I think really to live our life in the Spirit of God. Pero napakalaking sakripisyo ito para sa kanilang lahat. Ang makipagsapalaran sa bayang Banyaga, walang pera, walang suporta, puro kaibigan na lamang. Minsan napakadaling isipin kung bakit hindi na lang tayo umuwi. Bakit nga naman sila narito? Pero bagamat madalas lumilitaw ang tanong, madali ring dumarating ang sagot. Sometimes I miss the kind of mass celebration we have in Philippines, the family reunions. Yeah, because here in Cambodia is very different. I feel sad. Oo, yung bahay namin banda roon. Tapos dumudungaw na lang ako sa labas pag ganyan. Tapos minsan naisip ko na lang Pilipinas. Minsan yun ko sana nasa Pilipinas ako. When you see them dying, how can you say you go home? Even if I could have a second life, I will come back here again to minister these people. May mga struggles, pero may mga risk, pero choice namin yan eh. So, like for example, mga OFWs, may mga salary sila, kami walang salary, but we have the contentment within ourselves na yung ginagawa namin ito dahil we invest things for eternity, hindi para sa tao. Karen, na malungkot ngayon ang ating Pasko. Napakahirap ng buhay, napakagulo ng bayan. Pero habang tayo ay hiyang-hiya sa mga nagaganap sa ating bayan, may mga tao na nagtataas ng ating bandera at pinagmamalaking sila ay kapwa Pilipino. So sana ay meron tayong napulot na aral para sa Pasko mula sa ating mga bayaning misyonaryo na ang mahalaga ay hindi kung magkano mabibigay mo, kundi gaano kalaking bahagi ng buhay mo ang maialay mo sa iba. At sa araw-araw na mga digmaan sa ating buhay, madalas po, tayo rin ang ating pinakamalaking kaaway. Pero tayo na rin po ang maituturing nating pinakamatibay na kakampi. Yan po mga kwentong hatid sa inyo ng The Correspondents. Hanggang sa susunod na Lunes, ako po si Mari Caimo. At ako naman po si Karen Davila. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. So we should visit the goal one day. Malayo yung kanilang sugo eh. At saka pagdating nga natin dito, 900 pesos, 14 carats. Unang Pasko binigay sa akin ng nobya ko, 3 sakong bigas, 2 payo, at isang basketball na bayo. Pagkatapos tayo ng pag-magditimaning Ito maganda to. Apat na pangkong 3 sakong bigas, 2 payo, at isang